Okay. Gandang gabi. Ngayon, nandito tayo. Solve natin yung problem 1 ng quiz 1. So, test yun. Sabi, dun sa given na systems of equations, gagamit tayo dapat ng matrix inversion para makuha yung solution sa equations. Ang matrix inversion, ang pinaka-concept niya is ito. Yung multiply mo yung inverse ng coefficient matrix mo, mamaya ituturo ko kung paano makuha yun, dun sa numerical constants mo, tapos makukuha mo yung solutions dun sa variables x, y, and z. Ito, yung inverse ng a, makukuha mo by using this formula. Kukunin mo dapat yung adjoint ng a over dun sa determinant ng a. Ngayon, tinuro na to nung EgAlg 2 dati, pero mamaya magpapakita ko ng maikling example kung paano gawin yun. Sunod yung b, yung numerical constants, saka yung c, yung variables natin, x, y, z. Mamaya, mag-matter din yung order na yan. So dito, given tayo ng tatlong equations na to, kailangan kunin muna natin ang coefficient matrix. Para makuha yun, kailangan lahat ng variables, pagsunod-sunurin mo muna, tapos yung numerical constants, ilalagay mo dun sa right side ng equation natin. Tapos, kukopyahin mo lang bawat number sunod-sunod dun sa matrix mo. Makikita mo dito, di ba? 2, 2, 3, 2, 2, 3. Negative 2, 3, negative 1, negative 2, 3, negative 1. 5, 4, 3, 5, 4, 3. Ngayon, sabihin natin, walang variable z dito. Ang ililipat mo na value dito for 3 is actually 0, since wala yung z. Okay? So, yun na yung para sa A. Para sa B, kukopyahin mo lang ng sunod-sunod yung numerical constants dun sa right side. 13, 20, saka 10. So, nalagay mo lang siya dito. Next, C. Importante to. Kung ano man yung order na sinunod mo dito yung variables, kailangan yun din yung order na lalabas siya dito, pababa. So, since ginawa ko x, y, z sa lahat ng equations, kailangan dito rin x, y, z. Importante yun. Mamaya makikita natin kung bakit. Ngayon, para makuha natin yung adjoint ng matrix A natin, since kailangan natin para makuha yung inverse, kailangan natin kunin yung cofactor matrix. Tinuro naman yun sa inyo sa EgAlg 2, pero para lang ma-refresh kayo, kung gusto kong kunin yung cofactor term netong term na to, ang gagawin ko lang is, tatakpan ko siya, tapos tatakpan ko yung row na kinabibilangan niya, tsaka yung column na kinabibilangan niya, makikita natin, matitira na lamang ay 3, 4, negative 1, 3. Kung ano man yung natira, kukuha na natin siya ng determinant. I-arrange natin siya into matrix form, tapos kukuha na natin siya ng determinant. Kailangan din, huwag natin makakalimutan yung sign. Yung alternating signs na positive, negative, positive, negative, positive, negative, tsaka positive, negative, positive. Ito yun, no? Ito yung para sa first term, so dapat positive yung cofactor na makuha natin. Dito, lalagyan natin siya ng positive dito. Since positive mo siya, hindi naman mag-matter yun. Para dito sa term na to, since nasa negative position siya, lalagyan natin ang negative sign sa labas ng determinant na kinuha-compute natin. Okay? Makikita natin yung sagot ay 13 tsaka 1. Ito, 1 kasi may negative sa labas. Next. Kukuha na natin yung inverse again by using that, yung formula na binigay kanina. So, nakuha na natin yung inverse. Kailangan na lang natin i-multiply siya dun sa constant matrix natin, which is B. Yung B, ito. Pag na-multiply na natin ito dito, ang lalabas natin ng sagot ay 1, 2, 3. Ngayon, kanina sinabi ko na importante yung order na x, y, z kasi kung magkakabalik-baliktad to, ang mangyayari is hindi magtutugma yung sagot na nakuha mo. So yun na yun, nasolve na natin yung problem number 1.